It's kinda crazy, the kinds of things life throws at you. I never knew I'd feel so safe in your arms. Now you're all I need. It wasn't long before I knew that I fell for you and you had my heart. As fast as the seasons changed, my heart was stolen. Parts of me that were broken found love. Hi guys, welcome back sa ating katangahan era. So yun, update. So ngayon, Sunday ngayon. Tapos supposed to be mag-breakfast kami together ni James ng 8 in the morning. Makapasok si James. So dapat mag-breakfast kami ng 8 AM. Maaga kasi siya nagigising mga 5 in the morning. Kasi parang mas productive daw siya sa work kapag 5 in the morning. Tapos mag-breakfast dapat kami ng 8. Nag-usap kami kagabi. Doon sa market, hindi ako bumaba ng 8. Nagtulog-tulogan ako ng 8 AM kasi nafo-fall talaga ako. Alam mo yun, nararamdaman ko na parang ano na lang, prevention is better than cure. Parang nafo-fall talaga ako. Tapos kagabi, hindi ako makatulog. Tinitignan ko yung mga videos namin. Ulit-ulit. Tapos sabi ko, kailangan ko pigilan yung sarili ko. So, hindi ako sumama sa kanya. Bumaba ako mga 10 AM na. 10 AM na ako bumaba. Tapos sabi ko, sorry, kakagising ko lang. Kasi nga nag-breakfast na lang daw siya ng mag-isa. Tapos, di ba sa co-working space, may doon siya upo sa gilid. Tapos may space pa doon sa gilid niya. Hindi ako tumabi sa kanya. Kasi nga, napupul talaga ako. Ayoko na. So, hindi ako tumabi sa kanya. Doon ako tumabi sa isa. Tapos may Japanese doon. Tapos may Japanese na bago. Kinakausap ko yung Japanese. Pinagsiselos ko siya. As if naman magsiselos siya. No, hindi siya nagsiselos. Kinakausap ko isang Japanese para, kunyari isipin niya na baka lang magselos siya. Pero hindi. Tapos minsan, nag-edit ako ng video. Tapos minsan lumalapit siya sa akin. Tapos parang, hindi ko siya masyadong pinapansin. Kunyari. Pero walang effect sa kanya kasi parang tropa lang talaga yung tingin niya sa akin. Tapos pagkatapat ng 11:30 AM, sabi niya na, tara lunch na tayo. So, syempre sumama ako. Sumama na ako kasi nandun na ako. Wala akong choice. Nag-lunch kami dun sa mall. Naglakad-lakad kami. Mga 1 hour kami magkasama. Yeah, so this is what we're going to eat, guys. Crab fried rice. How much was this? 120. 120 baht, guys. Yan. Crab fried rice. James was currently having some trauma. Only in Thailand. This one seems very spicy. Do we pour it here or we just dip it here? Maybe dip one of them you pour. Let me try without pouring first though. Isn't it the same sauce that we had like for the crab yesterday? Similar. Sure. Tapos ngayon, di ba kakatapos lang namin mag-lunch, umakyat ulit ako dito. Parang ayoko siyang masyadong kasama kasi nga, the more na magkakasama kami, the more na na-fall ako. So sabi ko na wait lang, maliligo muna ako. Tapos ayan, tapos na ako maligo pero tinatagalan ko pa bumaba. Kasi Sunday naman ngayon. Supposed to be wala talaga akong trabaho ngayon kasi Sunday. Pero magtatrabaho kasi siya. So, nagtrabaho din ako. Tanga, di ba? Tanga. Imbis na mag-tour na lang ako or mag-explore ako ng bangko. Wala. Nag-stay ako dito kasi mag-stay siya. Kasi magtatrabaho siya. Oh my God. Na-stress talaga. Alam mo, ewan ko. Marami naman ako mga ano bang magandang term. Nakalaro ng mga hot na mga mamamasal, di ba, sa Vietnam, sa iba't ibang lugar. Pero hindi ako na-fall doon. Wala akong emotional attachment. Pero this time,
sa baby boy pa, na parang hindi pa ako type. Ano ba yan? Yan yung problema ko. Parang gusto ko ayoko kasi kilala ko yung sarili ko, guys. Pag magtuloy-tuloy ito, mafo-fall talaga ako. Tapos alam ko naman na straight siya. So ako lang din yung magsasuffer in the end. Mahirapan ako makamove on na naman nito. So hindi ko na alam kung anong gagawin ko. 1:02 na. Bumalik kami dito mga 12:30. 30 minutes na ako na nandito. Baba na siguro ako. Baka nami-miss niya na. Uy! Ang feeling. Sige, maging dilulok ka lang talaga sa buhay mo. Kaya ka nasasaktan, dilulok ka. Hindi ko lang ba't ako na-fall sa kanya. Ang fresh kasi, walang pores. Tapos, walang buhok kay kilikili. Tapos ang fresh talaga, parang baby. Parang gusto siyang alagaan. Tapos yung voice niya, parang manly voices pag naglalakad siya. Parang lalaki pag naglalakad, no? So parang naano ako, na-fall. Hinihingi niya ngayon social media ko. Ito pa, hinihingi niya yung social media ko. Hindi ko binibigay, guys. Kasi ba, pag nakita niya yung social media ko, di ba may mga post ako doon na mga landi-landi. Baka masaktan siya. Uy! Feeling hindi siya masasaktan. Sabi ko na lang na hindi ako nagsa-social media ngayon. Ginaya ko yung sabi ni Opa sa Korea, naka-social media break ako. So, ang binigay ko lang sa kanya is WhatsApp. Sa WhatsApp lang kami nag-uusap. Minsan kasi chinachat niya ako na parang punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan. Sa WhatsApp kami nag-uusap, guys. Hindi kami sa social media. Ay, tara na, baba na nga tayo. Ituloy na natin itong ating katangahan era. Charot. Birthday today. This is James. I thought you were working. You're not working. You're just on your phone. Can I just say that I'm so proud of myself kasi na-voice out ko kay Bimbi. Marami nagsabi ko kaya si Bimbi na hindi ako straight. Natatakot kasi ako kasi kanina nung naglalakad kami sa silong, may biglang humawak sa Junjun niya na Bex. As in, nagulat din ako. Tapos, nainis siya dun sa Bex. Parang ginano niya yung kamay. Parang, ano ba? Parang bastos mo. Tapos parang galit na galit siya dun sa Bex. Parang na-traumatize siya. So sabi ko, shit, what if malaman niya na hindi ako straight, baka magalit din siya sa akin. Tapos sabi ko, feeling ko mas okay na sabihin ko para, alam mo yun, hindi na rin ako parang nagpapanggap dito kasi ang hirap na nagpapanggap ka. Tapos kanina na nag-work kami. Tapos ayun na nga, na topic ulit namin yung Tinder. Tapos may mga nakakausap daw siya na babae. Tapos minsan daw may mga nakakausap siya pero hindi daw totoong babae. Pero sabi niya, grateful naman ako na honest sila sa akin, pero hindi sila yung type ko. Sabi niya, gusto niya talaga like 100% ng girls. Tapos hindi nagkakwento siya. So, biglang siningit ka sa kanya, ginulat ko siya. Sabi ko, actually I'm also going out later, I'll meet someone. Sabi niya na, really? Saan mo nakilala sa Tinder? Sabi ko na, Sabi niya na, okay, give it a try, go meet her. Sabi ko, he's not a her. Sabi ko, I'm pretty much fluid. Sabi ko, but I understand you. I know that you're 100% hetero. But I'm okay with anything. Sabi ko. Tapos medyo na-shock siya ng konti. Natakot ako baka mag-iba yung tingin niya sa akin. Pero hindi. Nagtuloy-tuloy pa rin kami ng usapan. Pero girls pa rin yung tinatopic niya. Magaan lang sa feeling na at least na-voice out ko sa kanya na hindi ako 100% hetero. So,
kung mag-iiba yung treatment niya sa akin as a friend, then at least hindi na ako yung parang umaasa or alam mo yun, mas magaan sa feeling. So yun, sabi ko sa kanya na aalis ako. So, aalis talaga ako. Tapos, sana ma-miss niya ako. Tapos, pinaalam niya sa akin, mag-dinner na siya ng 6:30. Tapos, mag-work to siya hanggang 11 or 12 p.m. Tapos, sabi ko, bakit pinapaalam mo sa akin yung schedule? Sabi ko, baka hindi ako makauwi ng maaga. Sabi ko, di ko pa sure kung anong oras ako makauwi. But yeah, sana ma-realize niya na ako parang charing. So ito na nga, daming chika, diba? Before 6, dapat alis ako, diba? Kasi sabi ko nga may kikitain ako. Tapos biglang mga 5:30, nag-chat si James. Sabi niya na, hindi ko alam kung anong chat niya. Biglang binura niya. Ay, papakita ko na lang dito. Meron siyang chat. Nag-chat siya ng 5:32. Tapos biglang, hindi ko makita. Biglang deleted. Baka nag-I love you. Tapos, 5:35 sabi niya, do you want to get food? Sabi niya, I forgot my key. Which is totoo naman, nawawala kasi yung susi niya din talaga. So, hindi siya makapasok dito. Nag-overthink ako. Ano ba, pinipigilan mo ba ako umalis or what? Kasi alam niya nga alis ako ng 6. Nag-chat siya ng 5:35 kung gusto ko daw kumain. Nagkukuluhan na ako. Alam mo, parang tinatry ko mag-move on, tas parang may mga ganito siyang actions na parang ano ba? Pero aalis ako, guys. Aalis pa rin ako para wala pa, panindigan ko na aalis ako. Pero sabi ko sa kanya, gusto mo ba iwan ko yung susi ko sa'yo? Kasi wala siyang susi, nawala niya yung card niya. Sabi ko, basta mamayang pagbalik ko, dapat gising ka pa. Hinantay yung reply niya. 5:30 siya nag-chat. 5:55 na ako nakareply. Kasi nagpunta pa ako sa CR. Sorry. Nakakonsensya ako. Nakakonsensya ako kasi hindi siya nakakapasok kanina. Di ba sa kwarto? So, hinanap ko siya buong building, wala siya. Pinunta ko sa works, naiwan yung laptop niya dun. Tapos wala din siya dito sa bunk niya. So baka kumain na siya mag-isa. Guys, ang aga niya natulog. Nandun yung chinelas niya, tsaka nakasara na yung ano niya, bunk bed. Sabi niya mag-work siya hanggang 12 a.m. or 11 p.m. Alas 10 pa lang, natulog na siya. Baka kanina pa siya natulog. Nakakonsensya tuloy ako, baka na-hurt. Boy, na-hurt kaya? Baka na-hurt siya kasi umalis ako, tapos iniwan ko siya dito. Nag-aaya siya kumain kanina, tapos hindi ko siya sinamahan. Kumain siya mag-isa. Tapos nag-chat pa siya na nanghihiram siya ng susi, hindi ako nakareply. Baka isipin niya parang dinadump ko na siya. Alam mo, ginagawa ko lang to kasi mafo-fall na kasi ako sa iyo. Buti sana kung sasaluhin mo ako, diba? Pero alam mo, nakukonsensya ako kasi kahit nasa labas ako, siya pa rin naiisip ko. Ang iniisip ko, shit, kumain na kaya siya? Shit, wala siyang kasama kumain, ganun. Kawawa naman, ganun yung mga naiisip ko. Kukuha lang akong tubig, guys. Kasi i-check ko baka nandun siya sa co-working space. Pero feeling ko nandun na siya. Pag wala siya sa co-working, natutulog na siya kasi nandun yung chinelas niya. Pag nandun yung chinelas niya, ibig sabihin, nandun na siya. Kuha na lang ako ng tubig sa baba. Tapos, nakonsensya ako. Ba't kaya natulog siya ng maaga? Hindi siya ganyan, bes. Hindi siya agad-agad natutulog. Alas 10 pa lang. Tapos sinara niya pa yung ganun. Baka kasi wala kasi ako. Pag nandyan siya, binubuksan niya yung ano niya. Pero since wala ako, parang fully closed yung kortina niya. Bawa naman yung baby ko. Gusto ko nga siyang katukin. Katukin nga. Hey James, nandito na ako. Huwag ka na malungkot.
Bumalik naman ako ng alas 10. Tsaka hindi na kita iiwan bukas hanggat sa the next 2 weeks. Merong elevator pero maghahagdan tayo para ma-check natin yung co-working space kung baka nandyan pa siya. Yun, wala siya dito guys. Diyan siya nakapwesto kanina. May ingay yung mga tao sa baba kasi may event. Hindi rin siya nag-join. What the fuck is that? Ayan. Merong event sa baba, hindi rin siya nag-join. Tapos hindi niya tinapos yung work. Ay, nalulungkot ako. Sana hindi na lang ako umalis. Feeling ko nalungkot siya kasi mag-isa. Ako lang yung friend niya dito eh. Ako lang yung friend niya dito, tapos iniwan ko pa siya. Alam mo yun? Ano pa naman yun? Parang dependent. Parang hindi siya makapag-lunch pag hindi ako kasama. Tapos, pero tropa lang kasi talaga yung tingin niya sa akin. Ganun. Ako kasi parang nafo-fall. So parang ako yung umiiwas. Pero sa pag-iwas ko, parang nasasaktan ko siya. Nasasaktan ko yung friendship namin. So, ako na lang magsasacrifice. Sige. Magstay na lang ako sa friendship na to. Kahit alam kong may malaking posibilidad na ma-fall ako at hindi niya naman ako sasaluhin. Pero mas kaya ko yata na ako yung nasasaktan kasi nakikita ko siyang nakikita ko siyang nalulungkot. Parang natulog siya ng maaga, di siya nagtapos ng work, di siya nag-join sa activity sa baba. Parang ako yung nalulungkot, parang hindi rin ako naging happy kahit lumabas ako. Siya parang yung naiisip ko, ano kaya kung kumain na siya, like, ano yung ginagawa niya dito, wala siyang makausap dito. Ay, my gosh. Anyway guys, sige na. Akyat na ako dun sa taas. What's up, man? Good morning, bro. You woke up very late. Yeah. Gosh, slept pretty well. It's pretty good. At least because you've been like sleeping short hours. Yeah. What time did you sleep last night? Pretty early, like. Yeah, because when I went here, it looks like you're already sleeping. Yeah, it was like 9:30. Wow. 10. Slept a lot. Ang weird lang kasi it's 8:15. Sobrang hindi siya ganitong oras gumigising. Alas 4, alas 5 ng madaling araw. Gising na siya. Kasi sabi niya, ayaw niyang nakakatulog ng more than 6-7 hours kasi mas nagiging antukin daw siya. Usually daw yung tulog niya mga 5 hours lang. 5 to 6, okay na daw siya dun. Pero ngayon ang haba ng tulog niya. 9:30, 8:15. Ilan yun? 11 hours. 11 hours siyang natulog. Anong meron? Iniisip ko tuloy, baka na-hurt siya na umalis ako kahapon. Nag-assume na naman tayo. Or baka nalungkot siya kasi nalaman niya hindi ako straight. Hindi naman siguro kasi nakita niyo kanina. Nag-good morning agad siya sa akin. So feeling ko naman okay kami. Pero nawiwirduhan lang ako bakit. Ang tagal niyang natulog ngayon. Dahil umalis ako kagabi. Alam mo, dilulo tayo. Dilulo ka, Mars. Inaalam mo na naman yung sarili mo kasi feeling ko, hello? Kasi parang feeling ko, umalis ako kahapon, tapos nung niyaya niya ako mag-dinner, hindi ako nakasama. Hindi kayo nalungkot siya. Feeling. Kaya natulog na lang siya ng maaga. Dito siya umupo kahapon. Sige, tatabihan na nga natin siya. Dito ako upo. Ayan. Dapat meron tayong territory. Tapos i-reserve natin to sa kanya. Charing! So it's already 9. Hindi pa rin bumababa si James, which is unusual. So I think ako naman yung mag-first move ngayon kasi lagi siya inagaya na kumain kami. So I'll take the chance. I'll message him na kakain ako kung gusto niya sumabay. Then we can go. Wait lang. Siguro enjoy ko na lang, imbes na nag-overthink ako, enjoy ko na lang yung friendship na meron kami. Kung yun lang yung ma-offer niya, di good. Ang mahalaga naman na express ko sa kanya na hindi ako straight. Tapos kung gusto niya pa rin makipag-friends, hindi goods. Pero huwag na lang tayo mag-expect ng so much. Just enjoy the moment na lang tayo, okay? Let's go. So guys, chinat ko na siya. Sabi ko na, hey, do you wanna grab breakfast? Sabi niya, yes, sure. Where? Okay, I'll be done.
Okay. He'll be down daw in 15 minutes, so we'll wait for him. Mas meron kaming bagong friend, si David yata. Nalimutan ko yung pangalan. David, taga Germany. Nakarating niya lang din sa hostel, tapos sinama namin siya ngayon sa breakfast. Nice. Oh, this is the market, oh. Last time napunta natin dito, naka-close siya, pero ngayon open siya. May mga takoyaki, ayan. Tapos may mga sushi. 10 lang, oh. Parang gusto ko nito. Hi. Cute. Wow. Wow, masarap. Kano kaya dito? You also have something like this. Oh, wow. So guys, we met a new friend. His name is Daniel. Yeah, it's very local, right? Yeah. How much is the average like meal you Have like a cappuccino. Usually then like at least I think 10 euros is not enough. Not enough. I think it's more between 10 and 15. It depends on like if you have like a full breakfast, about 10 in the Philippines you have like kind of the same breakfast culture. So Yeah, a lot of rice, yeah. I think most in Asia, rice is like very common food. I'm going to go to the university library later. What? I'm going to go to the university library later to work. And potentially meet some of the visitors. Oh yeah? I told you just filter it to like a kilometer away so you can See how it goes.はいはいはい。旅っぽの時はですね、日本人の方でね、で、会社員の方ですかね。会社員で7364ぐらいで女性の方が多いので、本当ですか。そこでペルソナを当てましたね、旅が。そこで攻めていきましたね。でもコロナが明けてからはこの海外の情報、こういう観光地がありますみたいなっていうのに戻りました。